panaling, napakaganda po ng aral ng ating pong Ebanghelyo ngayon. Sana nga mapakinggan ito ng ating pong mga lingkod bayan, lalo pa sa usapin natin ngayon, issue natin tungkol sa mga nakawan o korupsyon. Talagang maganda kasi yung turo ni Kristo sa kanyang mga alagad na eventually sila yung mamumuno at magiging lingkod ng simbahan. So paano ba dinidistribute ang biyaya na nandiyan? Kasi gaya ng, at isang bagay po, hindi pwedeng mawala sa tao yung habag. Kasi 'di ba sabi niya, nahabag siya, naawa siya sa mga tao, kaya ayaw niyang paalisin ito ng gutom. Pero ang sabi din, anong mayroon? 7 perasong tinapay, ilang perasong isda, at yun ay pinagpasalamat sa Diyos, saka pinagpira-piraso. At inutusan ng kanyang mga alagad na ibahagi. Nung ibinahagi, okay, tipunin kung ano yung mga natira. Yan. Na ngayon kasi parang kabaliktaran yung nangyayari, di ba? Anong meron, then kukunin muna nila kung ano yung gusto nilang bahagi, kung ano yung matira, saka dinidistribute. So, kaya kulang lagi. Kaya maraming naguguto, maraming hindi mapagaling sa mga ospital, maraming nangangailangan ng healthcare program natin, pero wala kasi nga inuuna natin yung kinukuha mo na yung parte. Diba? Kasi dun sa Ebanghelyo, diba? Ibinamahagi mo na, pinagpira-pira. So parang, diba, yung budgeting na ginagawa natin. Anong meron? Anong budget natin? Distribute nyo muna, ayusin muna. Kung anong yung matira, then yung savings natin, yun yung pwede pa natin mapagbahaginan. So, hindi yung sarili muna, kundi yung unahin kung ano ang makapupuno at makatutugon sa pangangailangan ng ating pong kapwa. Kaya nga, sabi ko, mahalaga bilang tao, yung awa na magkaroon tayo. Kapag nawala yan sa atin, nawawala din yung ating pagkatao. Kaya, yun, sana po, mapakinggan din ito, lalong-lalo na mga naglilingkod sa bayan na makonsensya sa inyo pong ninanakaw, sa atin, baka tayo din naman ay bahagi. Huwag natin alisin ang ating pong pagiging tao. Amen.